Sa isang payak ngunit maaliwalas na barangay sa bayan ng San Isidro, may isang pamilya na kilala dahil sa kanilang kababaang loob at sipag, ang pamilya ni Kaloy. Bagamat may kaya ay hindi namuhay ng marangya. Sa unang tingin, akala ng mga tao ay isa lamang silang ordinaryong pamilyang kabilang sa middle class. Ang bahay nila ay gawa sa kahoy at semento. Hindi malaki pero maayos at laging malinis. Sa labas ng bahay, makikita ang ilang paso ng halaman na inaalagaan ng kanyang lola, habang ang lolo naman niya ay abala sa pagbabantay ng water refilling station na nasa di kalayuan. Si Kaloy, 10 taong gulang pa lamang, ay isang batang matalino at masunurin sa kanyang mga magulang at lolo at lola. Hindi niya iniisip ang yaman na mayroon ng kanilang pamilya, sapagkat simula noong murang edad niya, itinuturo na sa kanya ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng pagiging simple at mapagkumbaba. "Kaloy, halika nga rito," tawag ng lolo niya mula sa harap ng water refilling station na minamanage nito. Tumakbo si Kaloy. Mabilis ang mga hakbang at puno ng sigla. "Opo, lolo?" tanong niya habang nilalapitan ng matanda. Nakangiti. Ang lolo niya, si Mang Herming, ay matanda na ngunit malakas pa rin. Siyang nagsimula ng negosyo na ito. Ang maliit na water refilling station na ngayon ay naging isang matagumpay na kumpanya ng mineral at distilled water. "Wala naman ako ipapagawa sa iyo," sagot ni Mang Herming, sabay tingin sa apo. "Gusto ko lang ipakita sa iyo ang mga ginagawa ko rito. Balang araw, ikaw na ang bahala rito, anak." Tumango si Kaloy, bagamat hindi paganap na nauunawaan ang kabigatan ng responsibilidad na ipinapahiwatig ng kanyang lolo. Para kay Kaloy, isang simpleng negosyo lamang ito kung saan nagdi-deliver sila ng tubig. Pero alam ni Mang Herming na sa bawat paghahatid ng tubig noon, natututunan niya ang sipag at tiyaga na siyang dahilan ng paglago ng kanilang kabuhayan. "Alam mo ba, Kaloy, noong nagsisimula pa lang kami ng lola mo rito, ako mismo ang nagdi-deliver ng tubig sa mga bahay-bahay." Simula ni Mang Herming, sabay ngiti habang naaalala ang mga araw na iyon. "Nagtitinda kami ng tubig gamit ang kariton. Naglalakad ako mula umaga hanggang hapon, minsan kahit umuulan pa nga eh." "Hindi ba kayo nahihirapan, lolo?" tanong ni Kaloy, hinahangaan ng determinasyon ng kanyang lolo. "Mahaba at mahirap ang mga araw pero kinakaya ko para may makain ang pamilya mo," sagot ni Mang Herming. Halatang ipinagmamalaki ang hirap na tiniis nila. "Tapos nang medyo lumago na, ang tatay mo ang siyang tumulong sa akin. Siyang naging taga-deliver noon, habang ako at ang lola mo ang nag-aasikaso rito sa refilling station." Si Mang Herming ay nakilala sa bayan hindi lamang dahil sa kanilang negosyo, kundi dahil sa kababaang loob at sipag. Hindi siya nagyayabang at ang kanyang simpleng pamumuhay ay isang testamento ng kanyang pinagmulan. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang kumpanya, hindi nila iniwan ang kanilang simpleng buhay at pamumuhay. Tinuturuan nila si Kaloy na pahalagahan ng bawat bagay, maliit man o malaki. Habang nag-uusap ang maglolo, dumating si Tatay Ben, ang tatay ni Kaloy. Bitbit ang isang kahon ng mineral water mula sa likuran ng refilling station. Malapad ang kanyang katawan mula sa mga taon ng pagbubuhat ng mabibigat na container ng tubig. Kahit na ngayon ay namamahala na siya ng logistics ng kumpanya, madalas pa rin siyang makikitang nagtatrabaho kasama ang mga tauhan. "O Kaloy, tumutulong ka na ba sa lolo mo?" bati ni Mang Ben sabay lagay ng kahon sa sahig. "Opo tay, gusto nga pong malaman kung paano niyo po pinalaki ang negosyo natin eh." Masiglang sagot ni Kaloy, puno ng interes. Napatigil si Ben. "Mabuti yan anak, pero tandaan mo, hindi to madali. Nagsimula kami ng lolo mo sa wala. Marami kaming sakripisyo pero dahil sa sipag at pagtutulungan, nandito na tayo ngayon." Hindi pa lubos na nauunawaan ni Kaloy ang lahat ng sakripisyong sinasabi ng kanyang ama, pero alam niyang sa tuwing tinitignan niya ang mga palad ng kanyang ama't lolo, matitigas at magagaspang mula sa maraming taon ng pagtatrabaho, may malalim na kwento ng pagpupunyagi. Samantala si Lola Pilar naman, ang asawa ni Mang Herming, ay abala sa loob ng bahay. Naghahanda ng tanghalian para sa kanila. Lumabas siya sandali at tinawag sila. "Halina kayo at kumain na muna. Mainit-init pa ang sinaing."
Agad na tumayo si Mang Herming at niyaya si Kaloy at Ben. Tara, kain na tayo. Kailangan natin kumain para mas may lakas tayong magtrabaho mamaya. Habang kumakain, nagpatuloy ang kwentuhan ng mag-anak. Ang simpleng tanghalian ay palaging nagiging oras ng pagbabahagi ng mga alaala at plano para sa inaharap. Si Kaloy, sa kabila ng pagiging bata pa, ay nakikinig ng mabuti sa bawat sinasabi ng kanyang tatay at lolo. Alam niyang isang araw siya na rin ang magpapatuloy ng kanilang sinimulang negosyo. Kailangan mo lang tandaan, Kaloy, wika ni Ben habang sinusubuan ng anak. Hindi sa laki ng kita nasusukat ang tagumpay, kundi sa tibay ng kalooban at tamang pakikitungo sa tao. Kung paano ka nakikitungo sa mga tao sa paligid mo, yan ang mas mahalaga sa negosyo. Tumango si Kaloy, muling sinipsip ang sabaw ng sinigang. Napansin niyang bawat kwento ng kanyang mga magulang at maging lolo at lola ay hindi tungkol sa kung gaano sila kayaman ngayon, kundi tungkol sa mga sakripisyong ginawa nila para marating kung nasaan sila. Sa murang edad, natutunan ni Kaloy na hindi nasusukat sa material na bagay ang tunay na tagumpay. Bagamat ang kanilang pamilya ay may kaya, ang pamumuhay nila ay nananatiling simple. Walang mamahaling sasakyan o malalaking bahay. Sa halip, ipinapakita ng kanilang buhay ang kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba at pagtatrabaho ng mabuti para sa pamilya. At sa mga gabing tahimik, kapag natutulog na si Kaloy, madalas niyang iniisip ang mga sinasabi ng kanyang lolo at tatay. Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na balang araw ay sa kanya ipapasa ang negosyo ng pamilya. Ngunit sa ngayon, masaya siya na matuto, naglalaro at tinatamasa ang payak nilang pamumuhay. Lumipas ang ilang taon mula noong nag-usap si Kaloy at ang kanyang lolo sa water refilling station. Ngayon, nasa ika-5 baitang na si Kaloy at araw-araw siyang pumapasok sa isang pampublikong paaralan. Hindi alintana ng batang lalaki ang desisyon ng kanyang pamilya na doon siya pag-aralin, kahit na kayang-kaya nilang ilipat siya sa isang mas kilalang pribadong paaralan. Mula sa pagkabata, itinuro na sa kanya na hindi sukatan ng tao ang yaman at hindi rin ito magtatakda ng kanyang halaga sa lipunan. Anak, ihanda mo na ang bag mo at baka mahuli ka pa sa eskwela, sabi ng kanyang ina isang umaga habang inaayos ang polo ni Kaloy. Si Aling Cynthia ay isang mapagmahal na nanay, masinop at palaging nagtitiyak na maayos ang buhay ng pamilya. Bagamat maunlad ang kanilang negosyo, hindi niya pinalaki si Kaloy na magarbong kumilos. Katulad ng kanyang asawa, naniniwala siya sa pagiging simple at pagpapahalaga sa mabuting asal. Opo ma, sagot ni Kaloy habang nilalagay ang mga libro sa kanyang bag. Hindi niya iniinda na siya'y pumapasok sa pampublikong paaralan. At hindi rin niya nararamdaman na siya'y naiiba sa mga kaklase niya kahit na malaki ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Nang bumaba si Kaloy para mag-agahan, naroon na ang kanyang tatay, si Ben, umiinom ng kape habang binabasa ang ilang papeles. Si Ben ay abala sa pag-aasikaso ng logistics ng kanilang kumpanya. Masanay siya sa pagharap sa mga kliyente at mga partner na may kaugnayan sa negosyo ng tubig. Bagamat hindi niya iniwan ang mga simpleng gawain tulad ng paghahanda ng mga order at pagbabantay ng deliveries, ramdam niya ang lumalaking responsibilidad, lalo na't may malalaking partner ang kanilang kumpanya. Alam mo anak, malapit na ang inspeksyon ng bagong partner natin, sabi ni Ben habang nilalapag ang tasa ng kape sa mesa. Kumpanya sila ng gasolina, malaking deal ito para sa atin. Tumango si Kaloy habang ngumunguya ng tinapay. Bagamat bata pa, madalas niyang naririnig ang mga ganitong usapan sa bahay. Alam niyang ang negosyo nila ay hindi lamang basta refilling station, kundi isa itong malaking kumpanya na nagsusupply ng tubig para sa iba't ibang industriya. Minsan, nahihirapan siyang intindihan ng bigat ng kanilang negosyo, pero ramdam niya ang halaga ng bawat koneksyon na sinasabi ng kanyang tatay. Papa, tanong ni Kaloy, bakit po tayo nagmamanage sa iba ng kumpanya? Di ba tayo naman ang may-ari? Napatingin si Ben sa anak at ngumiti. Mabuti ang tanong mo anak. Pero kasi nga, hindi lahat ng bagay ay alam natin agad-agad. Ang lolo mo, mas magaling siya sa logistics, tulad ng ginagawa ko ngayon. Pero pagdating sa pamamalakad ng mismong kumpanya, yung mga papeles, mga kontrata, at kung paano pinapatakbo ang lahat ng aspeto ng negosyo, kinikailangan namin ng taong mas bihasa dyan. Ang mahalaga anak,
Dagdag pa ni Ben habang hinahawakan ng balikat ni Kaloy. Ay alam mo kung saan ka magaling at alam mo rin kung kailan ka hihingi ng tulong. Walang masama sa pagtitiwala sa iba basta tama ang tao na pagkakatiwalaan mo. Hindi ibig sabihin na dahil tayo ang may-ari ay alam na natin ng lahat. Kaya nga may mga katiwala tayo. Yung manager natin ngayon, siyang tumutulong sa amin para mas maging maayos ang takbo ng kumpanya. Napaisip si Kaloy. Kaya po ba si Lolo at kayo ay hindi nagmamayabang kahit malaki na ang kinikita natin? Oo anak, sagot ni Ben habang nauupo sa harap ng anak. Ang lolo mo, anak ng magsasaka at ako, kahit na pinalaki na kami ng maayos ng lolo mo, pinag-aral kami sa pampublikong paaralan. Gusto naming parehas kayong magkakapatid na matutong pahalagahan ang hirap ng pagtatrabaho at hindi may spoiled sa mga bagay na pinaghirapan natin, di ba? Ganun po ba kaya ako nag-aaral po ngayon sa public school? Tanong ni Kaloy, may halong curiosity sa boses. Tumango si Ben. Oo, gusto kasi namin ng mama mo na kahit kaya nating ibigay sa iyo ang lahat, matuto ka pa rin sa pagiging mapagkumbaba at makisalumuha ka sa iba. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong makipagsabayan sa mga may pera. Mas importante ang kung paano ka makikitungo sa kapwa mo. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, naisip ni Kaloy ang mga araw na pumapasok siya sa eskwelahan. Madalas ay may mga klase siyang nagkikwento tungkol sa mga bagong gamit o mamahaling laruan. Pero hindi siya nagtataka kung bakit hindi ganoon ang buhay nila sa bahay. Kahit na malaki ang kita ng kanilang kumpanya dahil sa malalaking partner tulad ng mga kumpanya ng gasolina at plastic, hindi kailanman nagkakaroon ng marangyang pamumuhay sa tahanan nila. Ito ay dahil alam ng kanyang pamilya ang hirap ng pinagdadaanan ng kanilang lolo para makarating sa kinaroroonan nila ngayon. Tsaka anak, sabat naman ni Aling Rosa habang nililigpit ang kanilang mga pinggan. Mas maganda na matutunan mong hindi lahat ng bagay sa mundo ay tungkol sa pera. Ang mga kaibigan, respeto at mabuting pakikitungo sa kapwa, yan ang mga bagay na hindi nabibili kahit gaano ka pa kayaman. Ngumiti si Kaloy. Natutunan na hindi lang pera o ari-arian ang batayan ng isang masaganang buhay. Masaya siyang lumaki sa isang pamilyang kahit may kaya ay hindi nakakalimot kung saan sila nagsimula. Matapos ang agahan, kinuha ni Kaloy ang kanyang bag at humalik sa kanyang nanay. Alis na po ako ma. Paalam na rin tay. Alis na po ako, punta na po ako school. O sige anak, mag-iingat ka ha. Sabi ni Ben sabay kibit balikat. Habang naglalakad si Kaloy patungo sa paaralan, nadama niya ang hangin ng umaga at ang mga pagbati ng mga kapitbahay na kilala ang kanyang pamilya. Hindi niya iniindang mga bagay na wala siya. Sa halip, natutunan niya mula sa mga kwento ng kanyang lolo at tatay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay. Malayo pa ang tatahakin niyang landas pero alam niyang may matibay siyang pundasyon. Pundasyon na itinatag ng sipag at kababaang loob ng kanyang pamilya. Sa kabila ng simpleng pamumuhay ng pamilya ni Kaloy, ang halaga ng edukasyon ay palaging idinidiin ng kanyang lolo at tatay. Lagi nilang sinasabi sa kanya na ang pagkakataong makapag-aral ay isang pribilehiyo na hindi nila natamasa noong kabataan nila. Dahil sa kahirapan, ang lolo ni Kaloy ay hindi nakapag-aral ng sapat at ang tatay naman niya ay kinikilangang tumigil ng ilang taon upang tumulong sa negosyo ng pamilya. Kaya't para kay Kaloy, ang bawat araw sa eskwela ay mahalaga at hindi dapat aksayahin. Tuwing gabi, sa kanilang hapagkainan, laging may kwento si Kaloy tungkol sa mga natutunan niya. Minsan, tuwang-tuwa siyang ikinikwento kung paano nila pinag-aralan ang science at ang mga sistema ng mga planeta. Lolo, tatay, alam niyo po ba na ang Pluto, dati po tinuturing siyang planeta pero ngayon po hindi na? Tanong ni Kaloy habang nilalaman ng sinigang na baboy na inihanda ng kanyang nanay. Tumawa si Mang Herming. Talaga? Bakit? Ano bang nangyari sa Pluto? Kasi po, sagot ni Kaloy na puno ng sigla. Mas maliit daw po kasi ito sa ibang planeta kaya tinatawag na nila itong dwarf planet. Sabi daw po ng mga siyentipiko. Naku, ang dami mo nang natututunan, Kaloy ah, sabi ni Ben, habang pinupuno ang mangkok ng anak ng kanin. Buti na lang may oportunidad ka na makapag-aral. Noon kasi ang lolo mo halos wala ng oras para magbasa dahil laging abala sa pagtulong sa lola mo.
Napangiti si Kaloy. Alam niyang maraming sakripisyo ang ginawa ng kanyang lolo at tatay para may taguyod ang negosyo at ang kanilang pamilya. Kaya't kahit bata pa siya, ramdam niyang responsibilidad na pagbutuhin ang kanyang pag-aaral bilang pasasalamat sa mga sakripisyong iyon. Sa eskwelahan, palaging masipag si Kaloy. Maaga siyang pumapasok. Lagi siyang may baon na notebook at ballpen at palaging handa sa klase. Kung may project o homework, sinisiguro niyang tapos ito bago pa ang takdang oras. Naging kilala siya ng mga guro bilang isang mabait at masipag na estudyante, kaya't madalas siyang pinupuri sa harap ng klase. Ngunit hindi palaging maganda ang karanasan ni Kaloy sa eskwelahan. Sa tuwing merong ambagan para sa mga proyekto o mga pagdiriwang, laging napapansin ng mga klase niya na siya ang tinutulak na magbayad para sa lahat. "Kaloy, ikaw na magbayad ng pang-inom ha?" Minsang sabi ni Arman, ang leader ng klase, habang may hawak na listahan ng mga ambag para sa kanilang Christmas party. Napatigil si Kaloy sa kanyang ginagawa at nagtanong, "Ha? Bakit naman ako lang?" Kasi, sabat ni Luis, isa pang kaklase. "Alam naman nating lahat na mayaman kayo, di ba? Mas kaya mo yan kaysa sa amin." "Oo nga, Kaloy," dagdag ni Maria. "Saka hindi naman sa'yo malaking bagay yun, pero sa amin mabigat na yung 50 para sa party, no?" Narinig ito ng kanilang guro na si Ma'am De Vera. Tumayo ito mula sa kanyang mesa at nagsalita. "Hindi tama yan mga bata. Hindi porket may kaya si Kaloy ay siya na dapat ang magbayad para sa lahat. Ang ambagan ay para sa lahat, hindi para lang sa iisang tao. Si Kaloy lang ba ang kakain? Hindi naman, di ba?" Natahimik ang mga kaklase ni Kaloy, ngunit naramdam niya ang mga palihim na tingin at bulong-bulungan sa likod niya. Hindi na ito bago sa kanya. Madalas na siyang makarinig ng mga ganitong pahayag mula sa ilang kaklase at minsan pa nga pati sa mga magulang ng mga ito. Noong isang beses, narinig pa niya ang isang nanay na nagsabi, "Di ba anak yan ng may-ari ng water company? Bakit ba tayo pinapabayad pa? Mas kaya naman nila." Masakit para kay Kaloy na marinig ang ganitong mga pahayag. Sa halip na masiyahan sa yaman ng kanilang pamilya, tila nagiging dahilan pa ito ng kanyang pagkakahiwalay sa mga kaklase. Unti-unti, naramdaman ni Kaloy ang paglayo ng ibang bata sa kanya. Kapag reses o tanghalian, napapansin niyang bihira siyang yayain ng mga laro o simpleng kwentuhan. Palaging may linyang binibitawan tulad ng, "Ay si Kaloy baka busy sa negosyo nila." O kaya naman ay, "Di na yan maglalaro. Baka maselan yan, pagalitan pa tayo ng magulang niya." Isang gabi habang naghahapunan sila, hindi mapigilan ni Kaloy na mailabas ang kanyang sama ng loob. "Tatay, Lolo, bakit ganun po? Akala ko ba dapat masaya sa eskwelahan, pero bakit po parang ayaw na akong lapitan ng mga kaklase ko?" Nagkatinginan si Ben at Mang Herming. Alam na lang hindi madali ang sitwasyon ng kanilang anak, lalo na't sa murang edad ay nakikita na nito ang hindi patas na trato sa kanya dahil sa kanilang yaman. "Anak, hindi mo kasalanan yan," simula ni Ben habang hinahaplos ang likod ni Kaloy. Ang mga tao minsan kapag alam nilang mas may kaya ang iba, iniisip nila na dapat sagot na ng taong yun ang lahat, pero hindi naman ganun dapat. "Bakit po nila iniisip na kaya ko naman ang lahat?" tanong ni Kaloy. Hindi may tagong lungkot sa kanyang boses. Pinaliwanag ni Mang Herming, "Minsan anak, ang yaman ay nagiging dahilan para husgan ka ng iba. Hindi nila alam ang mga hirap at sakripisyo na ginawa para makarating tayo dito. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Gawin mo lang ang tama. Mag-aral ka ng mabuti at palaging maging mabait sa lahat kahit ano pa ang sabihin nila." Tumango si Kaloy kahit hindi pa ganap na nauunawaan ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niyang gusto niyang pahalagahan ng edukasyon. Hindi dahil sa yaman ng kanilang pamilya, kundi dahil sa lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang at lolo. Pero sa kabila ng mga pangaral ng kanyang pamilya, hindi niya maiwasang malungkot sa malamig na pakikitungo ng mga kaklase niya. Sa kabila nito, patuloy si Kaloy sa kanyang pagsusumikap. Hindi niya hinahayaan ang mga puna ng iba na pigilan siyang gawin ang tama. Alam niyang sa bawat hakbang, may aral siyang natututunan. Hindi lamang sa eskwela kundi pati na rin sa tunay na buhay. Ang araw sa eskwelahan ni Kaloy ay laging puno ng kaba at takot. Sa bawat pagtunog ng kampana, hindi lamang ang paglipat mula sa isang asignatura papunta sa susunod ang kinatatakutan niya.
kundi pati na rin ang mga mapanghusgang tingin at malisyosong bulong ng kanyang mga kaklase. Uy, nandyan na si Kaloy. Siguro, siya na naman ang magbabayad ng lahat ng mga kailangan natin. Bulong ni Arman sa mga katabi habang sumusulyap kay Kaloy na papasok sa silid-aralan. Kaya nga, wala na tayong dapat intindihin. Kapag ambagan, syempre si Kaloy na yan. Sagot ni Luis sabay ngisi. Alam ni Kaloy na naririnig niya ang mga ito. At pilit niyang pinipigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang masakit ay hindi lang ang mga salita kundi ang malamig na trato at tila ba pader na itinayo ng kanyang mga klase sa pagitan nila at sa kanya. Sa tuwing recess palaging mag-isa si Kaloy. Kinakain ang baon niyang pagkain sa isang sulok habang pinagmamasdan ng mga grupo ng mga bata na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Minsan habang nakaupo sa ilalim ng puno sa gilid ng bakuran ng paaralan, narinig na Kaloy ang mas malalapang bulong mula sa mga magulang na naghatid ng kanilang mga anak. Alam mo ba, anak ng mayaman yung batang yan, kaya dapat siya nang mag-abono sa mga gastos ng mga kaklase niya sa mga anak natin. Sabi ng isang nanay na kausap ang iba pang mga magulang. Oo nga sagot naman ng isa pa. Wala namang mawawala sa kanila, ang dami-dami naman nilang pera Napasimangot si Kaloy at naramdaman ng matinding galit. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang trato sa kanya. Hindi niya ginusto ang yaman ng kanyang pamilya pero parang iyon ang naging dahilan kung bakit siya inaasahan ng lahat na magbigay ng sobra-sobra. At kapag hindi niya nagawa, tila siya pa ang nagiging masama. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang bigat ng nararamdaman. Pagod at puno ng sama ng loob, kinuusap niya ang kanyang tatay at lolo habang sila'y kumakain ng hapunan. Tay, lo, simula ni Kaloy, nanginginig ang boses. Ayoko na pong pumasok sa eskwela. Pwede po bang lumipat na ako ng school? Napahinto si Ben sa pagsubo ng pagkain at tinitigan ng anak. Si Mang Herming naman kahit may edad na ay agad naramdaman ang bigat ng nararamdaman ni Kaloy. Bakit anak? Ano bang nangyari sa eskwelahan mo? Tanong ni Ben halatang nag-aalala. Nababastos po ako tay. Araw-araw nila akong sinisigawan na magbayad para sa kanila. Parang ako na ang inaasahan ng lahat. Parang ako na lang lagi ang nag-aako ng responsibilidad. Sagot ni Kaloy. Halos maiyak na habang ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob na matagal niyang kinikimkim. Ayoko na to. Hindi ko na kaya. Tahimik si Ben at Mang Herming. Sila rin ay nakadama ng lungkot para kay Kaloy. Ngunit nanatiling matatag si Ben. Pilit na nilalabas ang mga salitang inaakala niyang makakatulong. Alam mo anak, simula ni Ben, maraming bagay kang matututunan sa public school na hindi mo matututunan sa private school. Ang pakikisama, ang pakikibagay sa iba't ibang uri ng tao. Yan naman diba ang importante sa buhay? Pero nagalit si Kaloy. Anong matututunan ko tay? Na maging punching bag ng mga kaklase ko? Natanggapin na lang palagi na ako ang magbabayad para sa lahat? Hindi ko na po gusto yun. Napakalakas ng boses niya. Ano ang kwenta ng pinaghirapan niyo kung hindi ko rin naman pwedeng gamitin para gumaan ang buhay ko? Nagulat si Ben at Mang Herming sa tindi ng damdamin ni Kaloy. Bago pa man makapagsalita si Ben, nagsalita na si Mang Herming. Apo, naiintindihan namin ang mahirap yan. Nahihirapan ka. Pero hindi lahat ng problema ay masasagot ng pera. Gusto naming makita kang natuto sa buhay na hindi mo basta-bastang nakakamit ang lahat ng gusto mo ng ganun-ganun lang. Paliwanag ng lolo. Pero lolo, hindi ba't para sa akin din naman to? Para mapabuti ang buhay ko at ng pamilya natin. Sambit ni Kaloy. Umiiyak na. Bakit ba't kailangan kong danasin to kung meron namang paraan para maiwasan to? Hindi ko naman kasalanan na may pera tayo. Sa puntong yun, pumasok si Aling Rosa. Bit-bit ang pitsil ng tubig at nakinig sa nangyayari. Nang marinig niya ang pinagdadaanan ni Kaloy, hindi niya napigilan ng sarili na makialam. Hindi ko maatim na hayaan si Kaloy na mahirapan ng ganito. Sabi ni Aling Rosa, galit ngunit kalmado ang tono. Oo, naghirap tayo noon. Oo, nagsimula tayo sa wala pero di ba't ang dahilan kung bakit tayo nag-ipon at nagtrabaho ng maigay para hindi na danasin ng mga anak at apo natin ang hirap na dinanas natin noon? Napatingin si Ben kay Aling Rosa. Ma, hindi naman yun yung punto. Ben, anak natin siya. Hindi porket kaya nating tiisin ang hirap noon ay ibig sabihin ay dapat tiisin din to ng anak natin ngayon.
Ang pera at tagumpay na natamo natin ay para ipasa sa mga susunod na henerasyon, hindi para pahirapan din sila. Sagot ni Aling Rosa, matatag ang boses. Bakit natin pinipilit si Kaloy na danasin ang hirap na pinagdaanan natin noon? Wala na tayo sa ganoong sitwasyon. Tumahimik ang lahat. Maging si Mang Herming na tahimik na nakikinig sa usapan ay napagtanto ang sinasabi ni Aling Rosa. Marahan siyang bumuntong hininga at nagsalita. Rosa, may punto ka. Wika ni Mang Herming, mababa ang tono. Hindi ko naisip na baka nga pinapahirapan namin si Kaloy dahil gusto naming ipakita sa kanya kung ano ang buhay namin noon, pero tama ka. Hindi na kami dapat magpakahirap ngayon, lalo na siya. Patawarin mo ako, Apo. Lolo, tatay. Umiiyak na wika ni Kaloy. Ayoko naman pong maging spoil pero gusto ko lang pong magkaroon ng kapayapaan sa eskwela. Gusto ko pong mag-aral pero may hirap po kapag ganito ang nangyari sa akin araw-araw. Huminga ng malalim si Ben at tumayo. Nilapitan si Kaloy at niyakap ang anak ng mahigpit. Pasensya ka na, anak. Hindi namin nakita ang hirap na pinagdadaanan mo. Akala namin natutulungan ka namin na maging mas matatag pero sa totoo lang, pinapahirapan ka lang pala namin kaya patawad, Kaloy. Hinaplos ni Mang Herming ang likod ni Kaloy. Anak, hindi kami perpekto. Gusto lang namin na matutunan mo ang halaga ng sipag at tiyaga. Pero hindi namin naisip na baka hindi na ito ang tamang paraan. Kaya patawad talaga, ha? Tahimik na umiiyak si Kaloy habang niyayakap siya ng kanyang tatay at lolo. Nararamdaman niya ang bigat ng kanilang pangunawa at ang paghingi nila ng tawad. Naisip niya na hindi naman talaga intensyon ng kanyang pamilya na pahirapan siya at napagtanto rin nila na hindi lahat ng bagay ay dapat ipilit. Ang pag-aaral sa public school ay hindi kailangang maging isang pasakit, lalo na kung kaya naman nilang pag-aanin ang buhay niya. Salamat po, bulong ni Kaloy habang pinapahid ang mga luha sa kanyang muka. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya at alam niyang mula sa araw na iyon, hindi na niya kailangang magdala ng mabigat na pasanin ng mag-isa lamang. Nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Kaloy nang siya'y ilipat sa isang pribadong paaralan. Malaking pagbabago ito mula sa kanyang dating karanasan sa pampublikong paaralan. Ngunit dahil kalahati na lang ng grade 6 ang kailangan niyang tapusin, hindi siya lubusang nakabuo ng malalim na relasyon sa mga bagong kaklase niya. Naging tahimik ang kanyang pagpasok at paglabas ng paaralan. Lagi siyang nasa kanyang mga libro, tahimik na nag-aaral at palaging sinisiguro na maayos ang kanyang mga gawain. Sa kabila ng malamig na distansya ng kanyang mga kaklase, natapos niya ang taon nang may maayos na mga marka at respeto mula sa mga guro. Pagdating ng high school, tuluyan nang nagbago ang kanyang karanasan. Sa kanyang bagong paaralan, isang prestiyosong pribadong institusyon, natutunan ni Kaloy ang iba't ibang paraan ng pakikipagkapwa. Mas marami siyang oras para makipagkaibigan at makihalubilo sa mga kaklase niya. Dito niya nakita ang malaking kaibahan sa ugali ng mga estudyante. Marami sa mga ito ang pinalaki sa marangyang pamumuhay, mga spoiled, na tila hindi inaalala ang halaga ng pera. Hindi bihira na marinig niya ang mga usapan tungkol sa mamahaling gadgets, pagbabakasyon sa ibang mga bansa at kung ano-anong luho ng buhay na tila karaniwan na sa kanila. Ngunit hindi lahat ay ganoon. May ilan din sa kanyang mga kaklase na responsable at may takot sa Diyos, katulad niya. Pinalaki rin ang mga ito ng kanilang mga magulang ng may disiplina at malasakit sa ibang tao. Isa na rito si Miguel, isang tahimik ngunit matalinong bata na hindi dinadala sa ulo ang estado ng kanilang pamilya. Hindi siya tulad ng ibang nagmamayabang sa kung ano ang meron sila, kundi sinisigurado niyang magagamit niya ang kanilang yaman sa tamang paraan. Uy Kaloy, bati ni Miguel isang araw habang sila'y kumakain sa kantin. Balita ko, magaling ka daw sa math. Pwede ba akong magpaturo minsan kapag may kailangan akong isolve na problem? Ngumiti si Kaloy at tumango. Siyempre, walang problema. Pwede natin gawin yan pagkatapos ng klase. Dito nagsimula ang pagkakaibigan ni Kaloy at Miguel at kasama pa ang dalawa nilang iba pang kaklase, sina Ana at Jerome, na katulad nila ay hindi rin pinapayagang maging spoiled ng kanilang mga magulang. Palagi silang magkakasama, sabay-sabay kumakain, nag-aaral at naglalaro sa school grounds. Hindi gaya ng dati, naramdaman ni Kaloy na tanggap siya
hindi dahil sa yaman ng kanyang pamilya, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Isa pang dahilan kung bakit naging komportable si Kaloy sa kanyang bagong kapaligiran ay dahil sa mga magulang at guro sa paaralan. Hindi tulad ng karanasan niya sa dating eskwela, dito ay tinuro ng mga guro ang pagpapahalaga sa pagiging mabuting tao, hindi lamang ang pag-aasenso sa material na bagay. Sa bawat aralin, hindi lamang kaalaman sa libro ang ibinibigay, kundi pati na rin ang mga prinsipyo ng paggalang sa kapwa, pagiging mapagkumbaba at responsibilidad sa pera at kapangyarihan. Alam mo Kaloy, sabi ni Ana habang naglalakad sila pa uwi isang araw, may mga tao talaga na iniisip na dahil may kaya ka, dapat mas madali ang buhay mo, pero sa totoo lang, mas mahirap din kapag mas maraming taong maasa sa'yo o pinupuna ka dahil lang sa estado mo sa buhay, di ba? Tama ang sinabi ni Ana at napagtanto ni Kaloy na may tama siyang mga kaibigan. Hindi lang sila basta-basta nag-iisip ng mga material na bagay. May malalim na pangunawa sa mga hamon ng buhay, sa responsibilidad ng pagkakaroon ng yaman, at sa tamang paggamit nito. Sa tuwing magkakasama sila, nakakatulong ang kanilang pagkakaibigan upang maibsan ang bigat ng kanilang mga iniisip at tungkulin. Hindi tulad ng dati, hindi na problema ni Kaloy kung huhusgahan siya dahil sa may pera ang kanyang pamilya. Ang mga kaibigan niyang sina Miguel, Ana at Jerome ay hindi nagpakita ng inggit o pagmamataas. Natutunan nilang lahat na hindi sukutan ng halaga ng tao ang yaman at mas mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao. Dahil dito, masaya si Kaloy na sa wakas nahanap niya ang tamang grupo ng mga kaibigan. Mga taong hindi lang nakikita siya bilang yung mayaman, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Sa tuwing may pagkakataong magkasama silang apat, lagi silang nagtutulungan sa assignments o kaya'y nagtatawanan habang naglalaro sa schoolyard. Nagkakaroon na ng bagong liwanag sa buhay ni Kaloy at natutunan niyang muling maging masaya kasama ang mga kaedad niya nang hindi nababalot ng takot o alinlangan. Habang tumatagal ang panahon, lalong gumaganda ang buhay ni Kaloy. Nakakaramdam siya ng kaligayahan sa kanyang araw-araw na buhay. May mga kaibigan siya sa eskwelahan. Masaya siya sa kanyang pag-aaral at suportado siya ng kanyang pamilya. Ngunit isa na namang bagay ang hindi maiiwasan at isang araw dumating ang kinatatakutan ng lahat. Ang lola ni Kaloy, si Aling Rosa na siyang nagsilbing ilaw ng kanilang tahanan ay nagsimulang manghina. Hindi na siya gaano nakakalakad tulad ng dati at madalas siyang nasa kama. Mas mahina ang katawan at hirap na sa mga simpleng gawain. Dahan-dahan, ang kanyang masiglang tawa ay nawala at unti-unti siyang nanghina hanggang sa pumanaw. Sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aling Rosa, tuluyan na siyang binawi ng Diyos Ama. Agad-agad itong nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanilang buong pamilya. Ang iyak ni Kaloy noong gabing iyon ay nag-echo sa buong bahay, kasabay ng pagluha ng kanyang tatay, si Ben at ang lolo niyang si Mang Herming. Mahigpit na niyakap ni Kaloy ang kanyang lolo na tilay nawala ng matibay na sandigan. Ang lola ni Kaloy ay hindi lamang asawa ni Mang Herming, kundi ang kanyang katuwang sa lahat, sa hirap at ginawa, sa mga pagsubok ng buhay at sa tagumpay ng kanilang pamilya. Sa burol ni Aling Rosa. Isang gabi matapos dumating ang mga kamag-anak at kaibigan, tahimik na nagtipon-tipon ng mga tao sa ilalim ng kumikislap ng mga ilaw. Habang nakaupo sa isang tabi, si Kaloy ay walang tigil sa pag-iyak habang nakatingin sa kabaong ng kanyang lola. Ramdam niya ang bigat ng pagkawala, ang pighati ng kanilang pamilya. Sa isang sulok ng burol, ang lolo ni Kaloy ay tumayo at nagsalita. Hawak ang isang puting panyo na paminsan-minsan niyang pinupuna sa kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang boses at malinaw ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang asawa ko, simula ni Mang Herming. Siya ang kasama ko sa lahat ng laban. Nung wala kaming pera at halos wala kaming makain, nandyan siya. Kasama ko siyang humarap sa lahat ng hirap. Lagi ako nag-iipon, nagtitipid at iniisip kung paano kami makakasurvive. Pero siya, kahit sa gitna ng kahirapan, palagi niyang sinasabi na dapat hindi mawala ang kasiyahan sa buhay. Tila bumabalik sa kanyang mga ala-ala ng kanilang pagsasama. Nagpatuloy siya sa pagsasalita kahit na malinaw na halos mabasag na ang kanyang boses sa bawat pag-alala. Kung ako ang istrikto sa pera,
Siya naman ang nagbibigay ng kulay sa buhay namin. Kapag gusto kong ipunin lahat ng kita namin, sinasabi niya sa akin na, Herming, hindi lahat ng oras ay trabaho. Kailangan natin ng konting kasiyahan. Kaya kahit papaano, naglalaan kami ng kaunting pera para makapagdiwang. Kahit isang simpleng hapunan. Kahit isang maliit na regalo para sa isa't isa. Siyang nagbigay sa akin ng dahilan para patuloy na lumaban sa buhay. Hindi mapigil ni Kaloy ang pagpatak ng kanyang luha. Saksi siya sa pagmamahala ng kanyang lolo at lola. Alam niyang malalim ang koneksyon ng dalawa. Nakikita niyang wala nang ibang makakapuno ng puwang na iniwan ni Aling Rosa sa buhay ni Mang Herming. Pagkatapos ng burol, tila nagbago ang ritmo ng kanilang pamilya. Dati, masigla at puno ng tawanan ng kanilang bahay. Ngunit ngayon, madalas na tahimik ito. Si Mang Herming na dati palaging masigla ay naging tahimik at tulala. Madalas siyang nakaupo sa kanilang beranda, walang kibo, nakatingin lamang sa malayo, tila iniisip ang mga araw na kasama pa niya si Aling Rosa. Napansin ni Kaloy ang pagbabago sa kanyang lolo at naging mas malapit siya rito, umaasang mabigyan ng kahit konting liwanag ang kanyang araw-araw na buhay. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang proseso ng pagdadalamhati. Isang araw kinausap ni Ben si Kaloy sa kanilang sala. Anak, simula ni Ben. Alam ko kung gaano kahirap ang pagkawala ng lola mo. Hindi rin ito madali para sa akin. Pero higit sa lahat, ang lolo mo ang pinaka-nasaktan kaya't napagpasyahan ko, mag-hire na tayo ng magmamanage ng original na water refilling station natin. Nagulat si Kaloy. Bakit tay? Hindi na po ba kaya ni lolo? Napabuntong hininga si Ben. Kaloy, simula nung nawala ang lola mo, unti-unti na rin siyang nanghina. Hindi na siya nakakapag-focus tulad ng dati. Hindi na rin niya kayang bantayan ng maayos ang refilling station. Kailangan niya na ng pahinga. Alam ni Kaloy na totoo ang sinasabi ng kanyang tatay. Ang dating masiglang lolo ay nasa halos wala ng gana sa negosyo. Sa halip, mas nakatuon na lamang ito sa mga ala-ala ng nakaraan. Napag-usapan na rin namin ito ni lolo mo. Dagdag pa ni Ben. Ayaw niya sanang ipasa sa ibang responsibilidad pero alam niyang wala siyang ibang magagawa. Mahirap rin para sa kanyang trabaho ngayon. Slowly, nag-hire nga sila ng isang magmamanage ng water filling station. Isa itong matandang kaibigan ng pamilya, kilala at mapagkakatiwalaan. Naiintindihan ng lahat na kailangan na ni Mang Herming ng pahinga at ang bigat ng pamamahala ng negosyo ay hindi na niya kayang dalhin tulad ng dati. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Kaloy ang tahimik na pagbabago sa kanilang pamilya. Hindi na madalas marinig ang masiglang tawanan sa bahay. Ngunit sa kabila ng lungkot, alam ni Kaloy na ang kanilang pamilya ay patuloy na babangon. Bagamat malaking bahagi ng kanilang buhay ang nawala sa pagkamatay ni Aling Rosa, naniniwala siyang ang mga aral na iniwan nito, ang balanse ng sipag at kasiyahan ay patuloy nilang dadalhin sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Sa kasalukuyang taon ni Kaloy bilang isang grade 12 student sa parehong pribadong paaralan, unti-unti nang lumilinaw sa kanyang mga hamon ng pagiging isang senior. Meron siyang grupo ng malalapit na kaibigan, sina Miguel, Ana at Jerome na kasama niya sa simula pa lamang ng high school. Ngunit tulad ng karaniwang buhay estudyante, hindi rin nawawala ang hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaklase. Isa sa mga isyong hinarap ng grupo ni Kaloy ay ang chismis na kumakalat sa kanilang eskwela. Dahil sa pagiging matipid ng kanilang grupo, madalas ay akala ng ibang mga estudyante na sila ay mga scholar lamang. Lalo na't ilan sa mga kaibigan ni Kaloy tulad ni Miguel at Jerome ay talagang mga scholar ng paaralan. Ang ilang mga estudyante na galing sa mayayamang pamilya at sanay sa marangyang pamumuhay ay naging mapanghusga sa kanila. Ang simpleng pamumuhay ng grupo ni Kaloy, hindi bumibili ng mga mamahaling gamit o hindi nag-splash out ng mga luho ay naging dahilan parang iba'y pag-isipan sila bilang mga mahirap na tinutustusan lamang ng eskwelahan. Uy, nakita mo ba sila Kaloy? Bulong ni Karen, isa sa mga mayayabang na estudyante, habang naglalakad kasama ang mga kaibigan sa hallway. Akala ko ba mayaman ang pamilya niyan? Pero parang scholar lang din naman pala siya. Laging kasama ni Miguel at Jerome, scholars yung dalawa, di ba?
Oo nga, tingin ko lang din, sagot naman ni Melissa. Di kaya nagpapanggap lang yung mayaman? Hindi nga siya bumibili ng bagong phone niya. Tapos parang walang pera kung kumilos. Sa tuwing naririnig ni Kaloy ang mga ganitong bulong, sinusubukan niyang huwag magpa-apekto. Alam niya ang totoo. Hindi sukatan ng pagkatao ang dami ng pera o gamit. Ngunit kahit paano, hindi niya maitatanggi na may kirot pa rin tuwing binababa ng iba ang kanilang pagkatao base lamang sa mga nakikitang superficial na bagay. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang buhay ng grupo ni Kaloy. Hindi nila hinayaan ng mga maling akala ng iba ang pumigil sa kanilang pagkakaibigan o sa kanilang mga pangarap. Patuloy silang nagtutulungan sa pag-aaral, nagpapakababa at pinapahalaga ng mga aral ng kanilang mga magulang. Isang araw, dumating ang pinakamatinding hamon sa buhay ni Kaloy. Mabilis na kumalat sa bahay ang balita. Ang kanyang lolo, si Mang Herming, ay nanghina na ng husto. Bedridden na ito at hindi na kayang bumangon. Naging malabo na rin ang memorya ng matanda at madalas ay hindi na nito nakikilala ang mga tao sa paligid niya. Dati-rati si Mang Herming ang haligi ng kanilang pamilya. Malakas, masipag at palaging nasa tabi ni Kaloy upang turuan siya ng mga aral sa buhay, pero ngayon, heto na siya. Tila nilamon na ng panahon at karamdaman. Isang umaga pumasok si Kaloy sa kwarto ng kanyang lolo. Nakita niyang nakatingin ito sa kisame, tila nag-iisip ng malalim. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng matanda. Lolo, ako po ito, si Kaloy, sabi niya. Ngunit tila walang reaksyon mula kay Mang Herming. Nang biglang magsalita ang matanda, ikinagulat ni Kaloy ang sinabi nito. Ben, anak, kailan ka magde-deliver ng tubig? Marami ng orders, kailangan nating ihatid. Napalunok si Kaloy. Ang kanyang lolo sa kanyang kahinaan ay napagkamalan siyang si Mang Ben, ang tatay niya. Lahat ng mga alaala ni Mang Herming ay tila bumabalik sa mga araw kung saan siya at ang kanyang anak ay magkatuwang sa pagpapalago ng water refilling station. Sa isip ng kanyang lolo, siya pa rin ang batang si Ben at tila bumabalik ang mga araw ng kanilang hirap. Dahil sa kalagayan ng kanyang lolo, nakaisip ng isang paraan si Kaloy para kahit paano'y mapanatag ang isip ng matanda. Alam niyang hindi na may babalik ang kabuuan ng alaala ng kanyang lolo, pero gusto niyang magbigay ng kahit kaunting kapanatagan sa nalalabing araw nito. Napagdesisyonan ni Kaloy na magsimula muli ng paghatid ng tubig, tulad ng dati nilang ginagawa noong maliit pa lamang ang kanilang negosyo. Naisip niya kung magdi-deliver siya ng tubig para sa kanilang kumpanya, baka sa kahit maliit na paraan ay muling bumalik ang konting alaala ng kanyang lolo. O di kaya'y mapanatag ang puso ng matanda na tila hinahanap pa rin ng mga panahong siya'y abala sa negosyo. Nang umagang iyon, kinausap ni Kaloy ang kanyang tatay. Tay, gusto ko pong mag-deliver ng tubig para po sa kumpanya natin. Nagulat si Ben sa sinabi ng anak. Ha? Bakit anak? Di mo naman kailangang gawin yan. May mga tao tayong nagdi-deliver naman ng tubig. Ngunit seryoso si Kaloy. Tay, si Lolo, hindi na niya ako kilala. Akala niya ay ako ang anak niya at lagi siyang nagtatanong tungkol sa deliveries. Gusto ko lang pong makatulong kahit papaano. Baka makatulong ito na mapanatag siya. Napabuntong hininga si Ben at tumango. Naiintindihan ko anak. Kung yan ang gusto mo, sige tutulungan kita, pero tandaan mo, hindi ito magiging madali. Pero kung sa tingin mo makakabuti ito kay lolo mo, susubukan natin. At mula noon nagsimula si Kaloy na mag-deliver ng tubig para sa kanilang kumpanya. Hindi ito ang buhay na inaasahan niyang tatahakin, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Sa bawat hatid niya ng mga water containers sa mga customer, iniisip niya ang kanyang lolo. Ang mga araw na kasama nito si Mang Ben, ang sipag at tiyaga na ginugol ng kanilang pamilya para itaguyod ang negosyo. Ramdam ni Kaloy ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasama ng bigat na ito ay ang inspirasyon na nagmula sa kanyang lolo. Tuwing gabi, nauupo si Kaloy sa tabi ng kama ng kanyang lolo, dala ang mga kwento ng kanyang mga deliveries. Lolo, marami po tayong na-deliver ngayon. Naaalala ko po ang mga kwento niyo noon na nagkakariton pa po kayo para ihatid lang ang mga tubig. Ngumiti sa Mang Herming, ngunit malabo na ang tingin at parang hindi na nakikilala si Kaloy. Mabuti yan, Ben.
Tuloy lang, kailangan natin yan para mabuhay tayo. Kahit hindi siya kinikilala ng kanyang lolo, nararamdaman ni Kaloy ang saya ng matanda sa mga kwentong dala niya. Kahit sa huling mga araw ni Mang Herming, nais niyang ipagpatuloy ang kanilang legasiya, isang tradisyong nagsimula sa maliit na water filling station na ngayon ay isa ng matagumpay na negosyo. At kahit mahirap, patuloy na nag-deliver si Kaloy, hindi lang para sa kanyang lolo, kundi ay para sa lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang pamilya. Alam niyang ang bawat hakbang na ginagawa niya ay para sa kanilang nakaraan, sa kanilang kasalukuyan at para sa kanilang magiging kinabukasan. Isang araw habang abala si Kaloy sa kanyang paghahatid ng tubig para sa kanilang kumpanya, natapat siya sa isang bahay na hindi pamilyar. Ito ay malaking bahay, halatang maayos at marangya ang itsura. Isa sa mga bahay na pangkaraniwan sa kanilang eskwelahan. Nang bumaba siya mula sa truck, dala ang mabibigat na container ng tubig, natigilan siya nang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Melissa, isa sa mga kaklase niya. Nagulat si Melissa nang makita si Kaloy, na kilala bilang isa sa mga mas tahimik na estudyante sa klase at palaging may mga responsableng kaibigan. Ngayon heto siya, naka-uniform bilang isang delivery boy, dala-dala ang mga galon ng tubig. "Kaloy?" tanong ni Melissa halatang gulat. Hindi niya inakala na makikita si Kaloy sa ganoong sitwasyon. "Ikaw ba yan?" Tumangulang si Kaloy. Pinilit na ngitian si Melissa kahit ramdam niyang kakaiba ang dating ng kanilang pagkikita. Hindi ito ang pagkakataong gusto niyang magkita sila ng kanyang kaklase. Lalo na't alam niyang si Melissa ay galing sa isang mayamang pamilya at kilala sa kanilang eskwelahan bilang mapagmata at palaging nagpapakita ng kanyang estado sa buhay. "Hala, ikaw pala yung delivery boy? Akala ko ba mayaman kayo?" tanong ni Melissa. May halong panunuya sa tono ng kanyang boses. Hindi sumagot si Kaloy. Alam niyang wala namang dapat ipaliwanag. Ginagawa niya ang trabaho na ito hindi para sa mga tao, kundi para sa lolo niyang naghihintay sa kanya. Matapos iyon, tahimik niyang inabot ang tubig at nagpaalam ng maayos. Pero alam niya sa sarili niya na hindi doon magtatapos ang usapan. Kilala niya si Melissa. Madaldal ito at mahilig magkalat ng chismis sa buong klase. Alam ni Kaloy na kinabukasan magiging usap-usapan siya sa eskwelahan. At hindi nga siya nagkamali. Pagpasok niya kinabukasan, ramdam niya ang kakaibang tingin ng mga kaklase niya. May mga bulong-bulungan sa kanyang likod at hindi nagtagal narinig na niya ang ilang estudyanteng nag-uusap. Grabe, nakita ni Melissa kahapon si Kaloy, delivery boy pala siya. Akala ko ba may kaya sila? Sabi ng isa sa mga estudyante. Oo nga, bakit hindi siya nagsasabi? Tapos lagi pa siyang kasama ng mga scholars. Baka nga scholars din siya, nagpapanggap lang na mayaman. Sabi pa ng isa. Ang mga ganitong bulong ay umabot na sa grupo ni Kaloy, ang kanyang mga kaibigan. Sina Miguel, Ana at Jerome ay agad na nagtaka sa mga chismis. Alam nila kung gaano kalalim ang estado ng pamilya ni Kaloy. At alam nilang hindi ito dapat pinagtatawanan lang. "Kaloy," sabi ni Miguel. Lumapit sa kaibigan habang sila'y kumakain ng tanghalian. "Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanila ang totoo? Alam mong wala kang dapat patunayan. Pero nakakainis din na hinuhusgahan ka nila ng ganito lang." "Oo nga, Kaloy," dagdag pa ni Ana. "Hindi ka nila kilala pero pinapangunahan ka nila. Hindi ba dapat ipagtanggol mo naman ang sarili mo?" Ngunit kalmado lamang si Kaloy. Tila ba wala siyang naririnig mula sa mga usap-usapan sa paligid. Umiling siya at ngumiti ng bahagya. "Hindi ko na kailangan ipaliwanag ang sarili ko. Hindi naman ako nagtatrabaho para sa kanila eh. Ginagawa ko naman ito para kay Lolo, hindi para sa sino man dito." Hindi na sumagot ang mga kaibigan niya. Alam nilang mahirap ang pinagdadaanan ni Kaloy, lalo na't patuloy ang kalungkutan ng kanilang pamilya mula nang naging bedridden ng lolo niya. Alam din nila na higit pa sa chismis at pangutya ang dahilan kung bakit pinili ni Kaloy na gawin ang paghahatid ng tubig. Ito ay para sa respeto sa kanyang lolo at sa kanilang pamilya. Sa kabila ng matibay na paninindigan ni Kaloy, hindi tumigil ang pangungutya si Melissa. Sa tuwing magkikita sila sa hallway o sa classroom, sinasadya nitong magsalita ng malakas upang marinig ng lahat. "Uy Kaloy, kumusta ang paghahatid ng tubig? Siguro busy ka na lagi dahil kailangan mong magtrabaho ng maaga, no?" Sinasabi ito ni Melissa na may halong panunuya.
kasabay ng ilang tawa mula sa mga kasama niyang kaibigan. Isang araw lumapit pa si Melissa kay Kaloy habang papunta ito sa kanyang locker. Alam mo Kaloy, dapat siguro lumayo-layo ka na sa akin, baka hindi ka bagay dito. Lalo na't yung tatay ko, siya yung manager ng kumpanyang pinagtatrabuhuan mo. Ngisi ni Melissa. Tila ba kinukot siya si Kaloy dahil sa iniisip niyang mababang estado nito. Ibig kong sabihin, dagdag pa ni Melissa habang tila ba'y pinagmamalaki ang kanyang pamilya. Hindi ba mas mataas ang posisyon ko kaysa sa'yo? Kaya't mas mabuti na lang na mag-stay ka na lang sa pwesto mo. Huwag kang lalapit sa akin kahit konti lang ha. Ngunit hindi alam ni Melissa ang buong katotohanan na ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang tatay ay pagmamay-ari ng pamilya ni Kaloy. Si Mang Ben, ang tatay ni Kaloy ang boss ng kanyang tatay. Ngunit pinili ni Kaloy na hindi ito ipagmayabang. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa kanyang gawain at hindi niya binigyang halaga ang mga mapanirang salita ni Melissa. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Kaloy sa kanyang ginagawa. Patuloy siyang nagdi-deliver ng tubig para sa kanilang kumpanya. Alam niyang ito ang nakapagpapasaya at nagpapanatag sa lolo niyang bedridden. Hindi niya kailangan ng pagkilala o papuri mula sa iba. Ang mahalaga sa kanya ay ang respeto at pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang totoo ay hindi nasusukat sa yaman na trabaho ang pagkatao ng isang tao. At ito ang matagal nang natutunan ni Kaloy mula sa kanyang mga magulang at lolo. Kahit na binababa siya ng iba, nanatili siyang matatag dahil alam niya ang kanyang dahilan. At ito ay higit pa sa pera o posisyon. Sa bandang huli, ang katotohanan ang magbibigay ng linaw sa lahat. Habang tahimik na pinagsusumikapan ni Kaloy ang kanyang mga obligasyon, hindi niya alam na darating ang araw na ang mismong kumpanyang pinagtatrabahuan ng tatay ni Melissa ang magbibigay ng liwanag sa tunay na kalagayan ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga araw matapos pumanaw ang kanyang lolo, naramdaman ni Kaloy ang masakit na pagkawala nito. Lalo na sa bawat sulok ng kanilang tahanan na dati ay puno ng kwento at ala-alang kasama ang matanda. Inilibing si Mang Herming sa tabi ng kanyang mahal na si Aling Rosa at sa bawat gabi na dumadaan, hindi maiwasang bumalik kay Kaloy ang ala-ala ng mga panahong masigla at masaya pa ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lungkot at pighati, patuloy na naglalakbay si Kaloy sa kanyang sariling buhay. Sa kanyang pagtatapos sa high school, isang mahalagang araw ang sumapit. Graduation Day, ang araw na pinaghirapan at pinangarap niya. Ngunit isang araw din naramdam niya ang kawalan ng kanyang lolo at lola. Habang nakaupo siya sa harap ng entablado, kasama ang kanyang tatay at nanay, hindi niya mapigilang maramdaman ang lungkot. Ang kanyang lolo at lola na siyang nagpundar ng kanilang tagumpay ay wala na roon upang makasama sa isang napakahalagang sandali ng kanilang buhay. Anak, sabi ng kanyang tatay habang hinahaplos ang balikat ni Kaloy. Nandito kami ni mama mo at alam kong proud na proud ang lolo at lolo mo sa'yo. Silang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Ngumiti si Kaloy kahit na may kirot sa puso. Oo nga tay, silang nagturo sa akin kung paano lumaban sa buhay. Sana nandito sila para makita to. Habang nagse-celebrate ang bawat pamilya bago ang pag-akyat sa entablado, napansin ni Kaloy ang isang pamilyar na mukha sa di kalayuan. Si Melissa. Kasama ang kanyang tatay ay tila ba masaya at walang kamalay-malay sa mga nangyari sa nakalipas na mga buwan. Hindi sana ito papansinin ni Kaloy, ngunit biglang itinuro siya ni Melissa habang kausap ang kanyang tatay. Sa distansya, narinig ni Kaloy ang malinaw na sinabi ni Melissa na tila may halong yabang at panunuya. Ayun siya pa oh, siya yung nagdi-deliver sa kumpanya niyo. Sambit ni Melissa halatang may bahid ng pamamaliit sa kanyang tono. Sa puntong iyon, napansin ni Kaloy na tumingin ang tatay ni Melissa sa kanilang direksyon. Ngunit agad din itong namutla nang makita si Kaloy. Hindi dahil kay Kaloy mismo, kundi dahil sa kasamang tao ni Kaloy, ang kanyang tatay, si Mang Ben, na kilalang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng tatay ni Melissa. Kitang-kita ni Kaloy ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng tatay ni Melissa. Agad nitong hinatak palayo ang anak, na halatang hindi pa rin nauunawaan ang nangyayari. Para kay Kaloy, malinaw ang lahat. Alam na ngayon ng tatay ni Melissa ang totoo, na ang batang inaakala ng kanyang anak na isang simpleng delivery boy ay ang anak pala ng mismo may-ari ng kanilang kumpanya. Nang magsimula na ang graduation ceremony,
Napansin ni Kaloy na sa tuwing tinitignan niya si Melissa, agad itong umiiwas ng tingin. Halatang napahiya at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Melissa na dati ay puno ng yabang at panunuya ay ngayon tahimik na tila pinaglalaruan ng kanyang mga kamay habang naghihintay sa kanyang turn. Sa pagtatapos ng seremonya, habang naglalakad si Kaloy palayo sa venue kasama ang kanyang mga magulang, biglang lumapit si Melissa kasama ang ilang mga kaibigan. Halata sa kanilang mukha ang kaba at awkwardness na mga ngiti. "Kaloy," simula ni Melissa na tila iniipon ng lakas ng loob upang magsalita. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko alam na ikaw pala." Naputol ang kanyang sayasabi. Tila hirap ipaliwanag ang mga nauna niyang aksyon. Kasunod nito, nagsilita rin ang mga kaibigan ni Melissa. Humihingi rin ng tawad sa kanilang naging mga pangungutya. "Pasensya na rin, Kaloy," sabi ng isa. "Di namin alam, pero sana mapatawad mo kami." Alam ni Kaloy na hindi mula sa puso ang kanilang paghingi ng tawad. Nakita niya sa kanilang mga mata na humihingi lamang sila ng paumanhin dahil sa nalaman nila ang totoo. Dahil sa pagkakabatid na si Kaloy ang anak ng may-ari ng kumpanyang inaakala nilang mababa. Ngunit sa kabila nito, nagpasya si Kaloy na tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad. "Okay lang yun," sagot ni Kaloy, kalmado at may mahinang ngiti. "Wala naman akong balak na pahirapan kayo o magalit. Lahat ng ginawa ko ay hindi para sa akin kundi para naman sa lolo ko." Nagulat si Melissa at ang kanyang mga kaibigan sa simpleng tugon ni Kaloy. Sa halip na magalit o maghiganti ito, mas pinili ni Kaloy na unawain sila, na tila ba alam na niya ang mas malalim na kahalagahan ng pagkatao kaysa sa pagpapakitang tao o pagpapayaman. Alam niya ang dahilan ng kanyang paghihirap ay hindi para sa mga opinyon ng iba, kundi para sa kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang yumaong lolo. Habang naglalakad si Kaloy papalayo, kasama ang kanyang mga magulang, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang mga tunay na aral na natutunan niya mula sa kanyang lolo at lola ay ang halaga ng pagiging totoo sa sarili at ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Hindi sukatan ng yaman o posisyon, kundi ang pagkatao ng isang tao at kung paano siya lumalaban sa mga hamon ng buhay. Matapos ang graduation sa high school, nagpatuloy si Kaloy sa susunod na yugto ng kanyang buhay, ang kolehiyo. Sa kabila ng oportunidad na mag-aral sa mga kilalang pribadong universidad, pinili ni Kaloy ang isang state university. Alam niya na sa universidad na ito, ang mga guro at kapwa-estudyante ay mas titignan ng talino, kakayahan at sipag kaysa sa yaman o posisyon ng buhay. Dito nais patunayan ni Kaloy na hindi lamang dahil sa pera siya naroroon, kundi dahil sa mga aral at gabay na itinuro ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang lolo at lola. Sa unang araw niya sa universidad, ramdam ni Kaloy ang sigla ng mga bagong posibilidad. Ang campus ay malawak, puno ng mga puno at malalaking gusali, at sa bawat kanto ay may mga estudyanteng abala sa kanilang mga proyekto at pag-aaral. Hindi ito tulad ng kanyang pribadong paaralan noong high school, ngunit ito ay mas malapit sa kanyang puso. Simple ngunit puno ng pag-asa at oportunidad. Naroon ang iba't ibang uri ng estudyante, mula sa mga nagmula sa mayayamang pamilya hanggang sa mga nagtatrabaho upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. At sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ni Kaloy na pantay-pantay silang lahat. Wala nang mapanghusgang mga mata, walang nang mamaliit dahil sa yaman o estado. Habang dumadaan ang mga araw, naging abala si Kaloy sa kanyang mga kurso. Nakikipagkaibigan siya sa mga kapwa-estudyante na masigasig at may dedikasyon sa kanilang mga pangarap. At sa bawat araw, natutunan niya ang iba't ibang mga bagay. Hindi lamang mula sa mga libro kundi mula sa mga karanasan ng kanyang mga kaklase at guro. Isang araw habang abala si Kaloy sa paggawa ng isang proyekto sa kanilang campus library, lumapit sa kanya ang isa sa mga kaibigan niya sa kolehiyo, si Jun. Nakilala sa kanilang klase dahil sa pagiging masipag at masigasig sa buhay. "Kaloy," simula ni Jun, "alam mo, nakikita ko yung sipag mo. Hindi kita kilala masyado yung una pero ngayon ko napapansin. Ibang klase ka magtrabaho, hindi tulad ng iba. Hindi ka umaasa sa yaman o estado mo sa buhay." Ngumiti si Kaloy at napaisip. "Salamat Jun, pero sa totoo lang, lahat ng ito'y natutunan ko mula sa pamilya ko. Lalo na sa lolo ko."
Lagi niyang sinasabi na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa paano ka lumalaban at namumuhay. Sa universidad, nagpatuloy si Kaloy sa pagsisikap. Patuloy na pinatutunayan sa sarili at sa iba pa na hindi kailangan ng marangyang buhay o yaman para magtagumpay. Ang pagiging simple at masinop sa buhay, kasamang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang at lolo, ang naging gabay niya sa bawat takbang ng kanyang kolehiyo. Nang matapos ang unang taon sa universidad, bumalik si Kaloy sa kanilang tahanan upang magpahinga kasama ang mga magulang. Sa hapagkainan, nagkwento si Kaloy tungkol sa kanyang mga karanasan at natutunan sa kolehiyo. Alam mo tay, ma, iba pala talaga sa State University. Hindi kasi mahalaga doon kung anong meron ka. Mas mahalaga kung paano ka magsusumikap. Dito ko talaga naramdaman na kaya kong makamit ang mga pangarap ko dahil sa sarili kong kakayahan, hindi dahil sa yaman. Sabi ni Kaloy habang nakangiti. Tumango si Mang Ben na ngayon ay mas kalmado na matapos ang mga taon ng paghihirap at pagsasakripisyo para sa pamilya. Yan ang mahalaga anak. Hindi naman nasusukat ang tagumpay sa pera. Kaya kami ng lolo mo naghirap noon ay para mabigyan kayo ng mas maayos na kinabukasan. Pero tandaan mo, ang yaman ng puso at sipag ang tunay na magdadala sa iyo sa tagumpay, di ba? Habang patuloy na nag-uusap ang pamilya, naramdaman ni Kaloy ang tunay na kahulugan ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang lahat ng hirap, pangungutya at pagsubok ay nagbigay sa kanya ng mas matibay na pundasyon para sa inaharap. Hindi naging hadlang ang mga chismis at pangmamaliit dahil alam niyang ang kanyang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang mga aksyon at layunin sa buhay. Sa kanyang pagbalik sa universidad, si Kaloy ay mas determinado pa kaysa dati. Patuloy siyang nagtulak sa sarili ng tagumpay. Hindi para sa material na bagay, kundi para sa karangalan ng kanyang pamilya at para sa lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang lolo at lola. Alam niyang sa bawat hakbang na ginagawa niya, kasama niya ang espiritu ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas.